Pagdating naman talaga sa basic governance, walang kaalam-alam. Walang kaalam-alam si Robin Padilla, considering na number 1 senator. Kasi nangyari sa kanya, number 1 siya, parang nangyari, yung nakapasok siya, crash course na lang eh. Ayun. Yun nga lang, nag-share din siya na pet peeve niya yung mga politikong pumapasok sa office na hindi nag-aaral ng basic governance. Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mga showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. Noon, machismis na araw sa inyo, mga kamarites. Ito na naman ang inyong paboritong tito. Siyempre, walang iba yan, kundi si Tito Ace, ang inyong tito macho, chismoso. At syempre, kasama niyo rin po ako, si Claire Santiago, ang nag-iisang mamarites ng Pilipinas. At ito ang Marites On Air! Uy, nag-enjoy talaga ako dito sa bagong-bago nating set. Oo naman. Para tayong nasa bahay lang, tapos nagkukwentuhan. Kwentuhan, ganyan. Napaka-relax. Napaka-relax, Yeah. napaka-at home. Oo, at home tayo. Kung di nyo tatanong, dito kami ngayon sa IKEA. Hindi, biro. So, ay ganun eh. Yan, dito kami ngayon sa bago naming set. Bagong Yan. set. Oh, Lumang studio, bagong set. Siyempre, naman namin, masarap umupo sa ganitong couch. Sa ganitong sopa, di ba? Comfy. Comfy, nakaraan. Ang focus tayo dun. Nasa green green screen Tsaka tayo. limited yung Galaw movements natin kasi medyo maliit lang yung Oo. chair. Pero ngayon, ayan, no? Kaya ngayon, yan. Nakakapag-4 na kami ngayon, di ba? Para kaming mga boss, mga mafia boss. Kulang na lang tayo ng center table. Yan, center table na Tapos lang. may- Baka naman may mag-sponsor sa aming center table. Tapos may kape. Yan, kape, may kape. macarons. Tsaka Ay, sosyal. pulutan, yan. Pulutan pala ang gusto niya. Hindi, biro lang. So, yun na nga. Yan, simulan natin ang ating simula na tayo ng chikahan natin. chikahan natin ngayon, ngayong araw na to. So, yeah, marami tayong hinanda ngayon. 3 lang. Marami. Pero, more than one is pero many. maganda yung mga topic Oo, namin ngayong araw na to. Mostly mga syempre. iba, mga family dispute. Yan, Hindi diba? naman nawawala. Yan, hindi nawawala yung mga ganyan. Usaping pamilya. Ito, umpisahan natin ngayon sa isang ito, umabot na sa korte to eh. Itong dispute na to regarding sa pamilya. So, tinutukoy po namin ngayon ang nangyaring demandahan, di ba? Na umabot sa korte regarding sa mana, may iwang mana ni Wende Ramas. Ang yumaong si Wende Ramas. Si Direk Wen. Ayan. Oh, Ang yan. dami nga namang napundar ni Direk Wen bilang sunod-sunod ang mga series at mga sikat na movies Mga niya. comedy films. Oo. Mga tanging ina na Oo, mga pelikula ni Kay Ai. Yan. Moron 5. Yan. And, Ano pa, marami pa eh. Yung mga Oo. basta mostly comedy. oo, din kay Vice Ganda, yung Oo, kay mga Vice pinapalabas Ganda, oo. during MMFF. Oo, yan. Tama. Sobrang dami. So, ang daming naiwang ari-arian Oo, syempre, ni since Wende Ramas. halos lahat ng yun is naging patok eh. Na sa Manila Film Festival, di ba? Oo. Kasi sunod-sunod yung niya nun eh. Bawat Grabe. ginagawa niyang comedy, pumapatok eh. Talagang sumisipa sa takilya talaga eh. Oo, suportado talaga ng masa. Oo. Every Christmas. Tama. So basically yun, naging si Direk Wende Ramas naging popular na director and naging successful na comedy director siya talaga. And so, pero sa kinasamaang palad, yun nga, maaga siyang binawi noong 2016. 2016. So, inatake siya sa puso, cardiac arrest. Cardiac arrest. Oo, kasi ang nangyari nun is yung kapatid niya na actually yung kapatid niya talaga yung una-una eh. Oo. Sa yung nung namatay yung kapatid yung niya, parang hindi kinaya ng puso niya. So nangyari, inatake rin siya. So, siguro may Double parang may underlying condition na rin si Oo. Direk na siguro kaya lang siguro hindi pa nadadiagnose. Hindi pa na siguro. Kasi imposible naman na healthy talaga tapos yun lang yung naging dahilan. Kaya guys, alagaan yung inyong health, 'di ba? Lalo na ngayon, may mga tumatanda na tayo. Yearly check-up Yearly or check-up, yan. quarterly kung General may budget. general check-up, Oo. 'di ba? Kung afford niyo mag-general check-up kayo, guys, regarding sa health niyo to. Lalo na kung may maiwan kayong mga mana. Para hindi pag-awayan Para hindi ng pag-awayan. pamilya. So,
Ayun. Sino nga, ang nangyari is, may mga anak si Direk Guadaramas. Dalawa. Adopted. Anong pangalan nila? Si Rafaela, and Gabby. Yun nga. Ayun. So, nung nawala si Guadaramas, pumano siya, yumaw siya noong 2016. Siyempre naiwan niya yung mana, yung mga ari-arian niya, yan, especially yung lupa sa Balara, tsaka sa Bahay Toro yata. Oo, yun. So, nangyari, siyempre, nung nawala siya, na-transfer yung papeles sa pangalan ng dalawang bata. Parang automatic yun di ba? Automatic, Na pag na-clear bilang na, adopted yung mga batang to, sa kanila mapupunta yung mana, yung lahat mana. ng ari-arian. Ari-arian, Kasi, syempre, wala namang nagawang last will and testament kasi nga biglaan. Biglaan. Pero bilang sila legally adopted, sa kanila napunta. Itong mga ari-arian. Kaya lang nangyari is naghabol yung mga kapatid tsaka pamangkin ni Guadaramas. Parang dinidispute nila na hindi naman sila biologically anak ni Guadaramas. So parang sinasabi nila is mas since sila yung kamag-anak, kapatid, pamangkin, so parang sila yung mas eligible na makakuha nung mana. Tapos parang sinabi nila na hindi legit yung pagka-adopt. Hindi daw legit. Kasi nga si Direk Gwen is Becky. Tapos yung nakapangalan naman na partner niya na mother dun sa ang mother nitong mga bata is a lesbian. So basically LGBT sila. LGBT. So parang nilalaban nung ibang kabilang kampo na hindi naman sila pwedeng magkaroon ng anak dahil imposible na dahil sa preference nila. So, ayan. So, malamang ito, isa pa to sa, papasok na naman dito yung mga usapin ng rights ng mga LGBT, no? Sa mga gantong pagkakataon, no? Oo. Pero ito, alam ko, sa cloud din naman to kasi lalo na yung mga bata is nasa birth certificate na andun yung pangalan ng adopted parents So, matibay, yung palang matibay na yung legal yung nangyari. So, I think yung kiniklaim nung kapatid ni Direk Gwen at saka yung mga pamangkin, I think walang basehan. Kaya nga, pati yung request nila na pagpapa-DNA, di ba? Wala na, hindi na appropriate. Inadlangan na ng korte. Sinabi ng korte na hindi na kailangan yan. Hindi na kailangan. Na ipa-DNA mo pa para lang masabi na legal na anak ito nila Guadaramas. Yung birth certificate pa lang, bigat na proof na agad yun. Diba? Narinig ko yung gitong klaseng kwento. Siyempre, si Guadaramas sa comedy. Ito naman, Comedy King naman to. Comedy King. So, alam naman natin yung nangyari. Si hari ng komedya na si Dolphy. So, nangyari, siyempre, maraming anak si Dolphy. Alam din naman, sa iba na marami siya naging anak sa iba't ibang babae, di ba? Yung pinakabunsong naging anak niya is adopted, si Nicole. Yun. So, hindi niya biologically anak yon, inampon nila ni Shasha. Nung inampon nila, syempre, hindi niya basta-basta ampon lang na, amponin na kita, ganyan. Pero yung talaga dinala nila sa legal. Hindi verbalan lang. So, since dinala nila sa legal, nakalagay yung birth certificate ng bata na legally na ang parents niya si Shasha tsaka si Dolphy. So basically, nung yumaw si Dolphy, lahat ng mana or arian nandun sa legitimate na anak ni Dolphy. So ang kagandahan lang neto, si Nicole, hindi naman siya naging sakim. Siyempre, pinamahagi niya sa mga anak din ni Dolphy. Yun ang maganda. Dapat walang awayan talaga kasi namatay na yung nagpakahirap sa mga ari-arian na to, sa mga yaman na to. Tapos, patahimikin natin yung kaluluwa nila by parang irespeto natin, wag tayong mag-away-away dahil lang sa mga naiwang yaman, di ba? Tsaka lang to, ito sumasalamin nito sa mga hindi lang sa mga celebrity. Kasi maraming mga magkakamag-anak diyan, lalo na yung mga maraming magkakapatid. Pag namatay na yung pinaka matriarch or patriarch ng family, ang mangyayari mag-away-away na yan, lalo na kung walang last will and testament. Ang mangyayari niyan, lalo na pag lupa, totoo yan. Walang kamag-anak. Kasi sabi nila, blood is thicker than water, pero mas thick pa yung lupa. Pag lupa na talaga pinag-usapan, nagkakaroon ng awayan. Awayan. Tsaka hindi lang yun, umabot pa sa extreme na nagpapatayan sila. Totoo yan. Meron akong kamag-anak na ganyan yung nangyari. Talaga? Dahil sa lupa, yes. Nagkaroon talaga as in. Ang hirap, di ba? Ang kamag-anak, dugo mo, pinsan mo, o kapatid mo, tapos mag-away ka dahil lang sa mana sa lupa. Pwede naman pag-usapan, di ba? Na pwede naman mag-usap-usap, di ba? Hati-hati. Ayun nga lang, sadyang meron talaga sigurong kapamilya na sabihin na ganid, sakim.
Kaya ganun. nangyayari yung mga Tapos na-influensya pa siguro ng iba. Oo, no? pwede. Siguro ng asawa. Na may mga ano rin, may mga agenda rin Oo, sa tama. yaman. May gusto rin na gusto rin makihati, para mga contractor. Kaya masaya ako eh. Tatlo kami magkakapatid eh. So, di kami nag-aawi kasi wala kami pagkaawayan. Wala naman kaming ganung kalaming lupa o ari-arian. Pero mabalik tayo dun sa nangyari. Nagdinemanda or nag-appeal yung pamilya ni Direk Wen dahil doon sa mga bata na beneficiary ni Direk. So, ang nangyari is binasura. Diba? Na natalo sila sa kaso. So, ang general ruling nito, ang magmamana pa rin syempre yung Yung 2 bata. yung 2 bata. Pero sana hindi na umabot sa gano'n, no? Sa Dapat. demandahan. Pwede naman siguro mag-usap na pakiusapan, no? Kung pwede, kami yung mga tita nyo, tapos mga pinsan nyo, pwede kung may makuha din kami May pinagsamahan naman tayo, baka pwedeng bigyan nyo rin kami kasi may mga pangangailangan din kami para maipagpatuloy. Halimbawa, pag-aaral or diba? may negosyo na kailangan pondohan, ganun, diba? Kasi sila din, magkakamag-anak naman sila dapat magtulong-tulungan dito. Wala namang problema na hindi naaayos sa maayos na usapan. Yan. Ganun, Huwag diba? masyadong padalos-dalos. Inano agad sa korte, sa demandahan agad, natalo. So, paano ngayon? Magiging parang mas lamay, may lamat na tuloy ngayon. At saka paano yun kaya? Talagang walang mabibigay na doon sa mga kapatid. Talagang solo ng mga anak. Baka Hindi ko ganun, lang alam no? kasi hindi pa naman natin nabasa kung yung yung buong desisyon. report na baka may yung willing testament. Hindi ko alam kung meron ba talaga, wala. Pero feeling ko talaga, pagdating sa ganyan, walang karapatan ng mga kapatid. Walang karapatan. Wala. Talagang anak lang yung Anak yung magmamana. Magmamana regarding doon. So, sana maayos na nila ito kasi ang pangit eh. Oo, yung bang kahit ang dami mong, nakapagmana ka nga, pero may mga taong masama ang loob sa'yo. Parang minsan, di ba? Although, ultimate child ako and so sumakbilang buhay na rin yung tatay ko, certificate ko, na nakarehistro naman, nasa PSA, in-acknowledge, nandun yung pangalan ng tatay ko. Apelido ginamit mo? Yes. Yung Pajarillo, galing yun sa tatay ko. Okay. Yes. So, yung Santiago sa asawa ko na yun. And, tingnan natin kung may mamama na tayo. Yung Pero hindi kami nag-aaway-aaway. Yung magandang ganun, di ba? Siguro ayusin namin yan ng, yung sa legal na paraan, sa maayos na paraan. Yun, ganun. Wala yung biglang didemanda ka agad ng ganito, mag-demand ka tapos paano pag natalo ka? Diba? Wala, mahirap yung ganito. Pero sana magkaayos na talaga sila, yun ang wish ko eh. Para man lang bigay galang kay Direk Wen, di ba? Yun nga, sabi ko, parang napapaisip ako, ano kayang nararamdaman nung mga kaluluwa? Di ba? Yung kayang kaluluwa nito, natatahimik doon? Talaga bang wala nang pakiramdam pag Hindi, parang alam mo naman tayo, di ba? Ginagalang natin yung namatay na nating kamag-anak. Much as possible, parang ayaw na natin silang gambalain, bigyan ng problema. Alam mo yun? Lalo pa, full support itong si Claudine. Si Claudine, malapit kay Wenderama. At saka di ba may ampon din si Claudine? Oo. Di ba parang meron din? So malamang sa malamang, marami siyang alam pagdating legal na usapin ng pag-aampon. Siguro may alam siya. Kaya siguro nakapagsalita rin siya. Kayo lang yung legal na tagapagmana ng lahat ng naipundar netong daddy nyo. Okay. Kasi inaanak niya yun yung 2 anak ni Wendera. Talaga. So, Tapos, lagi namang gusto natin peace. Oo. Diba? Kaya pagka hindi pa rin maayos, sali sila sa family feud. So speaking of family, ito na naman, may regardless sa kamag-anak na hindi nagkakasundo. Parehas lang din to. Mga tita rin, mga tita. Ito parang halos parehas din tong second topic natin Kaya lang hindi naman tumana. Hindi tumana. Ano naman to, regarding sa mga beliefs naman to. Mga ideologies. Ideologies, yan. Ito naman, with regards to Bella Padilla na hindi daw siya nag-agree sa mga ideologies ng kanyang tito na si Robin Padilla. Yes, So, kasi in-interview si Bella Padilla ni Karen Davila, parang nagkamustahan, ganyan. And at the same time, parang pinromote din yung bago niyang movie. Yan. So, isa sa mga tanong ni Karen doon is, kamusta sila ng tito niya, si Senator Robin Padilla. Di ba? So, sinabi ni Bella na 99% ba? Yes, 99% na hindi siya agree
dun sa mga Pinaglalaban. pinaglalaban ni Robin. Ni Robin Padilla, oo. So, malamang sa politika to. Politika. Hindi, parang may regarding din sa religion. Actually, kasi parang sabi ni Bella, malaking factor yung pagkakaiba Oo. nila ng religion. Kasi si Bella ay Jehovah's Witness, while Robin is Muslim. Ganun pa man, kahit magkaiba kayo ng religion, Diba? magkamag-anak pa rin kayo. Kaya lang, Magkagalang-galangan, respetuhan Oo. nilang sa Pero religion. I think yan, more on politics. Oo. Oo. Kasi alam mo naman natin na syempre si Senator Robin Padilla is diehard na DDS na supporter ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And si Bella naman is I think, feeling ko, since friends niya to yung Ang Becky, si Bella, Kim, and Angelica Panganiban. Kim and Oo. Angelica is, yan, alam mo, support niyan Oo. kay Lenny, di ba? I think si Bella rin. Kaya lang, hindi siya kasing out, kasing vocal, vocal. La Kim and Angelica. Tsaka ito, naharap din si kontrobersiya si Robin sa yeah. Oo. lupang hinirang na niya. Yung, Oo. Anong say mo dun? Kasi ang sabi lang naman sa batas, pagkakanta ng lupang hinirang, tayo. Straight. Tapos ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Oo. Kaso si Robin kasi, nakasign siya. Ito yata, nakaturo ito. Medyo gumagalaw pa nga. Habang kumakanta ng lupang hinirang, sa loob ng Senate to nangyari. So, para sa akin, simple lang naman yung sinasabi ng batas natin. Huwag na natin gawing komplikado. Yan ang nasabi ni Robin and nung asawa niya. Parang sign daw to sa Muslim. Parang it's a Muslim thing. Oo, pinapakita niya lang dun yung pagiging makabayan at the same time yung pananampalataya niya. Kaya lang, this is the first time na merong gumawa ng gano'n. Marami tayong nakikita na mga kapatid nating Muslim. Hindi naman gano'n ang ginagawa habang umaawit ng lupang hinirang. So, bakit niya pa iibahin? Diba? Actually, ngayon ko lang din narinig yung regarding sa may ganyan yung Muslim, yung Medyo- ganun-ganon o something. Med- Pero kasi para sa akin siguro simple na lang. Kasi Diba? ang pagkanta ng lupang hinirang, hindi naman ito tinitingnan sa kung ano yung religion mo eh. Ito yung pagiging makabayan mo eh, Oo. sa, di ba, paggalang sa ating pambansang awit. Kahit ano pang relihiyon mo, Sumunod na lang tayo kasi minsan pupunta ka sa sinihan, di ba? Pag mga last full show or unang salang, mayu ka para bigay galang, ilagay yung iba nakikita ko tumatayo pero hindi naglalagay sa dibdib. Pero yung iba, yung mga hindi tumatayo umupo, actually pwede kang huliin yan eh, pwede kang ikulong sa yan eh. batas Oo, pala. sa batas yun eh. So kailangan talaga Kailangan tatayo galang ka na lang. talaga. At least tatayo. At least tatayo ka. oo. So yung ganun, hindi ko alam. Ngayon ko lang narinig yan actually. Diba? Para lang wala nang maraming issue bilang ikaw ay public servant na laging nakatutok sa iyo talaga ang mata. 'Di ba? Ng mga netizens, Kasi maraming ng nag-ano media, yan na magkamali ng ka eh. public, oo. Wag na lang siguro, wag na magpauso ng kung ano-ano. Napakasimple lang naman ng hinihingi sa atin ng batas, 'di ba? Tsaka knowing Robin Padilla na sabihin ko patriotic o parang makabayan. Di ba napanood mo yung sa Pilipinas Got Talent? Oo. Yung may isang contestant doon na Korean. Tapos kaya habang nag-explain siya in English. So si Robin parang nagalit noon. So na-disappoint kasi nasa Pilipinas ka, magtagalog ka, 'di ba? So parang doon pa lang na ipinapakita yung pagiging patriotic niya. Tsaka kung ano yung costume na nandito sa Pilipinas, sumunod ka. It's just sad lang kasi nasa Senate siya. Kung ano yung dapat talagang costume na pag ng lupang hinirang, dapat sinunod niya rin. Yun nga, minsan yung sobra-sobra, katulad parang sobra-sobra kang makabayan. Playhan na lang natin yung pagiging nating makabayan. Alam mo, parang basic lang, ganun lang. Considering na Diba? si Robin ngayon Tayo. is bawat galaw niya is Oo, minamatyagan eh. Parang yan hinahanapan nga. siya lagi ng butas eh. Oo. So kailangan, pag alam mo ganun yung tao sa'yo, lahat ng galaw mo, simple hinahanapan lang ka ng butas, pagkakamali, sumunod ka na lang siguro ng maayos. Although sabi ni Bella din naman na super nice and generous itong tito niyang to. Binibigay din niya na mabait na. Bilang tito. kapamilya naman, super nice and generous. Yun nga lang, nag-share din siya na pet peeve niya yung mga politikong pumapasok sa office na hindi nag-aaral ng basic governance. Parang may sundot pa rin yung ano niya. Ayun, oo. Pinuri niya, tapos medyo may sundot na. Oo. Hindi nga lang specific, no? Medyo may sundot pa rin. Ay, nako. Diba? Kasi pagdating naman talaga sa basic governance, walang kaalam-alam. Walang kaalam-alam si Robin Padilla, considering na number 1 senator. Kasi nangyari sa kanya, number 1 siya, parang nangyari, yung nakapasok siya, crash course na lang eh. Ayun. Parang, ito, tumakbo ako pag nanalo ako, doon ako mag-aaral. Parang, naku, naalala ko na naman si Walang Whitney. walang plataforma.
Ganyan ka na naman. Ito na naman po tayo. Mag-aaral pag, nandun na sa Ito na naman po sa tayo. Ito, opisina. ito talagang pinaka, gusto ko talaga malaman. Grabe siya. Guess na lang kaya natin dito. Kuya Will, ano ba magkaalaman talaga yung na. plataforma mo, Kuya Will? Kasi ilang buwan na ako din nakakatulog talaga. Gusto kong inisip. Para namang pinopromote na naman siya. Baka tumakbo na naman yan. Di, gusto ko talaga malaman kung anong... Hindi ko alam yung plataforma niya since hindi na natin malalaman. Hindi ko alam, baka nasa Area 51 na ba to? Grabe. Hindi na natin talaga malalaman, bubuksan. Yan naman tayo. Anyway, yun na nga, regarding din doon sa pumapasok sa politika ng walang alam or something, parang naisip ko Parang ang dami niyan. parang maraming ganun talaga. Kaganda lang ngayon kasi natututo na yung mga Ayun. mga botante. 'Di ba? Nakaraan lang maraming Yung mga result artista nung 2025. hindi nakapasok, 'di ba? Kasi nga Thank nagiging God, di ba? mapanuri na ang mga ngayon, mga Oo, mga botante. nagiging matalino na. Okay. Although, huwag tayong mag-base sa popularity contest, Oo no? naman. Hindi porket sikat, sikat to, Oo, boto na natin. boto Mabait na. naman to eh, Oo, boto na natin. Huwag mayaman to. lalo na yung ganun, di ba? di ba? Mayaman to, boto natin. Parang Anak to ni boto natin, Ayun, di ba? Political dynasty Parang naman. sinabi ni Love Diaz na gusto niyang tumakbo si Vice Si Ganda. Vice kasi. Di ba? Idol ko si Love Diaz bilang director, pero sa sinabi niya yun, kung seryoso siya doon, medyo Oo, di ba? medyo comedy. Teka lang Oo. Mapapateka lang tayo. Oo, di ba? Kasi- idol natin si Love, idol natin si Vice, pero teka lang. Yun nga Parang eh. ganun. Kasi hindi naman to popularity contest eh. Isang analogy pa nga nito, di ba? Pag kukuha ka ng piloto ng eroplano, pipili mo ba yung pinakasikat na tao para magpa-under o piloto mismo, di ba? Magaling na piloto, di ba? Yun nga, yun lang. So, para sa akin, iboto natin kung sino yung mga karapat-dapat. So tama naman to si Bella na maganda rin yung sinabi niya na yung mga politiko mag-aral naman kayo ng basic governance bago kayo pumasok, 'di ba? Hindi niyo kailangan maging mala Vico, mala Lenny, pero at least yung basic, pag kayo ay tumakbo bilang congressman or senator, aba ay kayo gagawa ng batas, 'di ba? Hindi kayo mamimigay ng ayuda. 'Di ba parang ganon? 'Di ba basic 'yon? 'Di ba kaya ka nga tinawag na mambabatas, gagawa ka ng batas. Hindi ka magbibigay ng Hindi ka mga ayuda, no? Oo, tama. 'Di ba? 'Yun Tsaka, lang doon sa interview naman to, iba naman to, in-interview siya ni Karen Davila regarding sa health ni Bella. Oo, nabanggit din Nabanggit niya doon. na meron daw siyang hypothyroidism. Oo, yun. So, ang sinabi niya is, di siya masyad, parang wina-watch niya yung diet niya. Kasi nga, parang nasabi niya rin niya na ang kinain niya nung day na yun, isang donut lang. Siguro may certain day na to lose weight. To lose Ganun. weight, oo. Kasi nga, parang medyo malaman siya nung time na nag-guest host siya sa Showtime. Malaman talaga siya. Oo. Tapos Malaman, ngayon, malaman. malaman. As in, hindi naman mataba. Hindi mataba. As in, malaman lang siya kaysa noong unang, nakikita mo siya noong una. Yung sinabi niya, kung isang kinain niyang donut, isang piraso lang daw. Buong araw. Biruin mo, mas marami pa tula Stella, 100. Ito donut isa lang. Pero speaking of Stella, yan. Tula ni Stella, may bago siyang movie. May bagong movie. Ang Yan. Isandaang Awit para kay Stella. Sequel ng Tang Tula. Isandaang Tula. Oh, 'di ba? Since nag-hit movie nila. Ganda nga naman. 'Di ba? So, ito inabangan to ng mga avid na supporter nung first movie nila. Syempre, inabangan tong sequel na to. So, ito na nga, palabas na. Palabas Panoodin na. nyo guys, Isang Daang Awit. Ang tanong dyan, kasi sa Isandaang Tula, parang yung love story is naputol, failed, di ba? Kasi nga hindi natapos yung Isandaang Tula. Oo. So dito kaya sa Isandaang Awit, matatapos kaya to and magkakaroon na kaya dito ng maduduktungan kaya? Diba? Feeling ko Parang- matatapos na to. No? Kung hindi matapos, Kung hindi matapos, sa Isang Daang Awit, Isang Daang Sayaw naman. Isandaang Yan. saya. Pag naging naman, naging Tula, saya. awit, sayaw. Napaka-talented talaga ni Bella Padilla. Sobra. Wala tayong magagawa. Kahit si Marian, talagang idol niya to si Bella Padilla. Idol na si Bella. So, galing tayo kay Bella Padilla. From dalawang Padilla. Ngayon, isa Padilla pa rin to. May Padilla. Grabe tong natin. Grabe ang mga Padilla ngayon, Padilla ngayon, kakaiba. Padilla. Oo nga. Yung una pala natin, guy, Wendy Ramos, in example ko si Dolphy, ni Sasha Padilla, may Padilla, Padilla pa rin. Diba? Ang galing. Ganyan Ang galing. kagaling. Wow! Connect namin yan. Parang MCU yan, Marvel Films. Puro Padilla pala. Oo, ang galing, di ba? So, itong Padilla na to, anong... Ito namang Padilla na to, maganda ang
takbo ng kanyang Oo, lumalab life. love life. Yan, Oo. hindi na mainit ang Pasko nito. Oo, kasi Hindi na malamig, mainit na ang oo, Pasko. mainit Yan. na. Humabol, no? Humabol sa Vermont. yan. Oh, ito daw kasi, sabi ni OG Diaz, Mm. si Daniel Padilla at Kyla Estrada ay magjowa na. Oh. Wow. Kyla hindi Estrada. Carla. Ang Ayan. galing, no? Totoong sila na, o confirm na sila na. Ang cute lang kasi maging ano niya, girlfriend niya, is kapangalan, katunog Oo, ng pangalan ng nanay niya, Oo, no? oo. Pero ano yan, screen name lang naman ni ano yon. Yung Carla Estrada screen Name yung lang. Estrada. Oo. Oo. Iba Kasi yun. parang foreign yung sounding. Ford yung, kasi yung apelyido nito ni Carla Estrada. Ford. Ford talaga. So Ford. ano siya ni Red Ford? Red Ford. Hindi, biro lang. So yun na nga, si Kyla Estrada is anak ni Jan Estrada and Janice. Janice de Velez. Ayan. Yun, pinalabas ito noong September 17, 2025 Oo, sa sa show YouTube. ni OG Diaz. Yun na, magjowa na raw sina Daniel Padilla at Kyla Estrada. Oo. Nag-umpisa lang daw as friends. Friends. Talaga nag-uumpisa as friends, no? Hindi naman pumuntang Baguio to as friends, hindi naman. Wala. Wala. Pero may nakakita sa kanila sa isang mall sa Makati na super sweet at nakangiti sa isa't isa. Wow. Nakangiti sa isa't isa. Nakangiti lang, may Oo, ano, diba? na issue na eh. Na-issue no? na. Pero meron akong friend sa Facebook. Yan na, si Mark Zuckerberg na naman ba yan? Hindi naman. Ito ay karaniwang ano lang to, karaniwang tao lang na nakasabay daw nila sa bar. Sa isang bar ito nga, si Kyla. Ano bar, O-bar? Hindi na niya pinangalanan yung bar nung friend Okay. ko is. Si Kyla at si Daniel na nakasabay nila sa isang bar, gumigimik. Pero group of friends with friend. Ay, naman pala. Group of friends yan. naman pala. Group naman sila, hindi lang yung dalawa. So, Baka friendship lang sila. Pero sinabi sa OG Diaz na gano'n, nagsabi. basta si OG. Pag si alam mo OG, yan. di ba, alam na ano. Oo, authority Oo nga, yan authority eh, yan, di no? ba? Idol namin yan, guys, si OG Diaz. Sana mag-guest yan dito. Gines si OG. Oo. So ayun, I think siguro nagsimula yan nung nagtitaping sila ng Incognito. Oo. Kasi doon sila, yun. Pero, si Kyla, iba yung, doon, collab team doon. Oo, iba ang collab team niya. Si Richard ang collab team niya. And kasi umeri ang Incognito nung January. January to July. So, malamang 2024 pa nagsushoot na yan. Pwede. Pwede. Tsaka wala namang masama, di ba? Wala silang tinatapakan. Parehong Oo. single, sabi nga ni OG Sabi ni Diaz, OG. di ba? Oo, totoo naman. Pareho namang single. Oo, matagal na silang wala ni Catherine, Catherine, Bernardo, di ba? oo, Siguro natapos nakapag-move on na siya. Siguro na-realize siya na since itong si Catherine is nababalita kay Mayor Narinig kay Mayor Mark Alcala ng Lucena oo. City. Di ba? Diba? Siyempre siya since wala na sila, is nag-agano siya sa ibang naman. Kaya doon po sa doon sa mga katulad kong diehard na Katniel fans, na mga nanghihinayang sa Yan, 11 mag-move on na kayo. 11-year-old relationship, move on na siguro Move on, tayo. move on na kayo, guys. Tigilan natin yung Tasha natin na magkakabalikan pa. Malay nyo, si Kyla pala at si Daniel ang made for each other. Oo, para sa isa't isa, no? Ganun kamahal ni Daniel yung nanay niya, no? Ganap siya ng girl na katunog ng pangalan Grabe. ng nanay niya, no? Oh, sabi nga nung isang friend natin, parang ang weird. Ang weird. Ang weird Sabi daw. niya, no, habang no? Kasi- yung friend natin yun, yung may sintas na hindi na, Ang weird daw. Kasi Kyla Estrada and Carla Estrada. Si Daniel tsaka si Catherine, 11. 11 years, no? Diba? magta-12 na, sayang. Manghinayang ka man, wala na tayo magagawa. Oo, sabagay, kung saan sila masaya, di ba? Oo, doon na din tayo. Masaya na rin tayo doon. And sana ito Pero rin. bali natin, magkabalikan sila, di ba? Grabe, meron pa rin ganong Oo, di ba? Dito nga, Umaasa. yung Aldab Nation nga, di ba? Hindi, mukhang magkakabalikan. Di ba yung sa Aldab Nation yung nangyari kay Aljo, di ba? Yung mga fans Okay, ng oo. gusto ipagsama nila si Maine tsaka si Ito na naman tayo. Ito, iba naman si Mayor Alcala, di ba? Di, biro lang. Ito, malay mo, isang araw mag-out na rin. Di ba? Catherine and Mark. Oo, yan. Oo, di ba? Ba't kasi tinatago pa nila, no? Hindi, baka kasi kasi nga, ang mga tao naman kasi, di ba, Oo. pag nakikita nila, ang dami na agad, baka naman dating pa lang or getting to know each exclusively dating other, lang di ba? ganun. Gusto nila tahimik lang. Kasi, siguro natuto na to si Catherine na, di ba yung relationship niya with Katniel ay talaga namang out in the open. Oo.
O, di ba? Siguro ngayon, may gusto niya tahimik lang. Tahimik lang, O, tama. tahimik lang tayo. Para chill-chill lang. Chill-chill lang. Parang itong set namin, guys. Chill-chill lang dito, di ba? Chill Ito, may lang ano pa kami, dito. oh. May pillow pa kami, ano. Pwede matulog, chill. So yun na nga, thank you sa 30 minutes na panonood sa amin. Yan, masaya kami at nabigay namin ng bagong chika ngayong araw na ito. And again, please don't forget to like the video. Mga kamarites, subscribe na rin kayo and click the notification bell para always updated kayo sa baon namin latest chika. And follow us na rin sa aming social media. Sa Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ay ang dami ha. Diskurso on air lang po ang itatype nyo. Pare-pareho lang po ang username namin sa mga social media. And pwede nyo rin bisitahin ang aming website na Diskurso.ph. at ito ang inyong paboritong tito. Walang iba kundi si Tito Ace. Ang inyong titong macho. Grabe siya, Macho chismoso. Siyempre kasama si... Ako naman po si Claire Santiago, ang nag-iisang mamarites ng Pilipinas. At ito ang Marites On Air! Woohoo! Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mundo showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis.